At tayo'y nandito na naman sa ikalawang araw ng paglalakad at tila dito kami inabutan ng Semana Santa sapagkat ang tindi ng init kahit na kami ay nakapanlamig. At ayan na nga, napagdesisyonan na lang namin na sumakay ng taxi papunta kung saan doon kami magpapahinga sa hotel dahil mainit. At habang nakikipagbuno si ate sa isang taxi driver kung magkano ang pamasahe namin papunta sa aming destinasyon, meron namang isang bata dito na bakas ang kaligayahan sa kanyang mukha dahil excited na raw siya makarating sa aming mga pupuntahan. At sa huli, napapayag namin si Manong sa halagang 50. hindi 50. Hindi ko alam kung magkano 90 yata, 90 NT. Pero look at that. Tingnan mo naman ang mga building, malinis, ang mga tao hindi nagpapansinan, may kanya-kanya silang mundo. At ayan na nga, pagkalipas ng 3 minuto, actually wala pa lapit lang pala. Nakarating na rin kami sa aming tutuluyan na kung saan Papa Whale. Papa Whale yung pangalan ng hotel. Papa Whale. Kumusta mga kababayan? Hindi ka ako mag-tayo na sobo ka. At merong isang disenyo na pumukaw ng aking atensyon na tila napunta ko sa ibang dimensyon. Ang ganda kasi tingnan nyo naman yung mga speaker. Para siyang bahay ng putakte, di ba? Ikot, 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 yan, ikot. Wow! At meron pang isa dito na ewan ko kung gumagana. Astig. Yun? Yan. Boss. Bossing. Bossing. At pagkatapos nga namin mag-check-in sa Papa Whale, napagdesisyonan na naman agad ng ating mga bida na huwag magsayang ng oras, lakarin, libutin at pasakitin ng mga alak-alakan, bukong-bukong, tuhod at kung ano-ano pa ang dugtungan sa buto. At kung mapapansin ninyo ang ating isa sa mga bida, si Madam Disney Princess, nasabi videohan ko daw siya habang siya ay naglalakad na parang siya daw ay nasa music video ni Avril Lavigne. At sa mahigit 1 oras naming paglalakad-lakad, nakita na namin ang talagang pakay namin, walang iba kundi ang Taipei 101 building. At sa mga nagtataka naman kung bakit kami lakad ng lakad, ang totoo hindi ko rin alam. Pero dahil doon meron ako mga bagay na napagtanto dito sa lugar na to na ibang iba at malayong malayo sa aking nakagisnang Pilipinas. Napaka-organisado nila, grabe. At sa kakalakad natin, nakarating ulit kami dito sa aming unang binabaan. Malapit lang dyan yung istasyon ng tren Kung mapapansin nyo sa bandang kaliwa, ayan yung istasyon ng tren, di ba? Di pa kami nakapagpa-picture dyan kanina kaya ayan, medyo bumalik kami. Malapit lang naman ang Papa Whale dyan, di ba? Nice naman. Picture mo ako, dali. Dito, ang init-init Ayan, mainit. At sa mga oras na iyan, nag-umpisa na naman maglakad ang ating mga bida. Subalit, hindi ko alam kung saan kami patungo. Pero, diyan, kanan, ang ganda, di ba? Malapit na, 101, malalapitan na kita.
At muli na namang naglakad ang ating mga bida, subalit ang sabi nila, dito raw makikita ang sikat at dinadayong Ichiran na Ramen House dito sa Taiwan. At para sa inyong kaalaman, dito kumain ang inyong idol na si Kong TV, B. Cortez, at walang iba kundi ang nag-iisang malupito ng buhay nyo. At sa kasamaang palad, dito ay nakasara ng aming datnan. Subalit, meron daw isa pang branches dito, di umano. Subalit, dinaig pa ang bigayan ng ayuda sa haba di umano ng pila. At sa wakas ng pilar sa haba-haba ng lakarin, paikot-ikot, narating na nga namin di umano ang aming totoong pakay, walang iba kundi ang Taipei 101. At sinubukan na nga natin pumasok sa loob, subalit hindi ko alam, di rin nila alam kung saan sila pupunta. At ayan na nga, napagdesisyonan muna ng ating team na kumain ng ramen. Hindi nga lang siya Ichiran pero ramen pa rin naman yan. Diyan pa rin yan sa loob ng building, no? Baka akala niya sa labas yan. At sa mga oras na yan, pinaplano namin umakyat sa tuktok ng Mount Everest, ng 101 building. Subalit, ang haba ng pila, mahal pa ang bayad, kaya napagdesisyonan na lang namin muna na ipagpaliban at lumabas, mag-picture-picture at wala. At may isang kababayan tayo na pwedeng interviewin. Pasok! Sir, anong ginagawa niyo rito? Nagsasampay sana ako eh. Habang mainit. Gusto ko sana magsampay dun sa taas eh. Kaso amal ng bayad. At imbes na magsampay si Kuya, si Manong sa tuktok ng Taipei 101, napagdesisyonan na lang niya na magpa-picture dito sa ilalim. At ayan na nga, inabot na kami ng hapon at kung mapapansin ninyo, malapit na ang takip silim subalit wala pa rin kami tigil sa kalalakad. Ay, medyo napapagod na ako, ano ba? At ayan, ang uling destinasyon namin sa hapon, ang Shanghai Sheng. Tama ba yun? Tama ba yun? Kayo nang bahala doon, no? Mapagod na ako eh. At sa kasamaang palad, nalobat ang ating dalang kamera. Hindi na natin nakuna ng iba pang kaganapan, pero tuloy pa rin ang ligaya. O, di ba? Kahit gabi na. At ito nga pala ang isa sa pinipilaan dito sa Taiwan. Walang iba kundi ang milk tea na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Tignan nyo na lang na.
At ayan, sa una, hindi ko naintindihan kung para saan yan, kung may purpose ba yan. Wala naman pala, kundi para lang siyang isang fortune cookies. Hindi siya cookies, pero para siyang ganon. Ayan, may nakasulat dyan na good luck, sabi. At yan, kung mapapansin ninyo, ang dami nila gumagawa, dami rin bumibili. Kakaiba yung baril nila na yun, no? Dinosaur, T-Rex. Hop! Alright. Nice. At sa mga oras na yan, kami ay mukhang pauwi na. Subalit tumang kami sa claw machine para maglibang ng kaunti, magpababa ng kinain, etc. Kahit ano pa man yan. Mukhang dito na lamang po natatapos ang ating video. Sana wala kayong natutunan at maraming salamat sa panonood na walang kwentang video ito. Peace out. Bye-bye.